Amen. Good morning po sa ating lahat. Are you happy in the church? Amen. Alright, let's get our Bibles now. At ngayon po ay tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral about God. All about theology. Actually, this is a subject from the Philippine School of Scriptures. Pero sa biyaya po ng Panginoon, our pastor wants us to learn more about God. Kaya atin pong patuloy po tayo mag-aaral patungkol po sa ating Panginoon. Alright, let's open our Bibles please. Revelation chapter 19 verse 6. Revelation chapter 19 verse number 6. Marami po tayong talatang bubuksan para mapatunayan po natin kung ano po ang katangian ng ating Panginoon. For 30 minutes, we're going to study about God. Are you there? Amen. Revelation chapter 19 verse 6. Sabi po ng Bible, "And I heard it as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth." Another passage po in Genesis chapter 18 verse 14. Genesis chapter 18 Genesis chapter 18 verse number 14. Nandiyan na po kayo. Amen. Amen. Sabi po ng Bible, "Is anything too hard for the Lord? At that time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son." Tayo po ay manalangin. Let's close our eyes and bow our heads for prayer, please. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, for this day that you have given to us. Thank you, O God, for giving us once again this opportunity to listen to your word and to learn more about you, O God. I'm asking you of this moment that to please give us the right attitude towards our service and towards the Sunday school, O God. Please give us the wisdom, knowledge, and understanding. And may we be a blessing to each one of us inside this auditorium, O God. And I'm asking you to please do not allow Satan to do any of his part, O God, so that the people inside this auditorium won't be able to listen to your word. Thank you, O God, once again for bringing us to this church. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, take your seats please. Atin pong tuloy-tuloy na pag-aaralan ang patungkol po sa attributes ng Panginoon. And it is very important po na maintindihan po natin, napakahalaga po na maintindihan po natin kung ano po ang mga katangian ng ating pong Panginoon. And alam niyo po, marami po ngayon ang kumikilala sa ating nagbabanggit o nagpapahayag na kilala nila ang ating Diyos. But the truth is, they don't really know our God. Alam niyo po, nakakalungkot po para sa isang taong magpahayag na or tumawag sa Diyos o magsalita ng Diyos, Diyos ko, nang hindi niya kilala ang kanyang Diyos. Kaya nga alam niyo po, bihira, hindi po ito, ako po magsasalita sa bagay na ito, pero hindi po ito pagyayabang, pero bihira po ang mga simbahan na totoong nagpapakilala ng totoong Diyos. And of course, ang gagawa lamang po niyan ay yung talagang nakakakilala sa Diyos. At tayo po ay pinagpalang lubos sa kadahilanan po na bilang isang kung kayo po ay membro ng simbahang ito at kung kayo naman ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang sarili niyong Panginoon tagapagligtas, meron na po tayong relasyon sa Diyos. Therefore, makikilala po. Tayo po ay merong opportunity na mas makilala pa ang Diyos na lubusan. Alam niyo po, ang pinaka-importante sa lahat, ito po ang pinaka-dapat natin bigyang importante sa lahat bilang isang tao na pupunta sa simbahan po na ito, membro ng simbahan na ito, at bilang isang anak ng Diyos, at kung nagpapahayag po tayong Kristiyano tayo, napaka-importante po na tayo po ay mayroong tamang pagkakilala sa Diyos, at napaka-importante po
na ating kikilalanin ng ating Diyos. Hindi po sapat lamang yung nagsisimba lamang po tayo. Ano po? Mamaya may magtanong po sa atin dyan, sino ba talaga ang Diyos mo? Baka maisagot natin sino bang gusto mo? Mahirap po yan. Ano po? Kaya dapat makilala natin ng gusto yung ating pong Diyos. Ano po? Now, alam ko po na tuloy-tuloy po na nagturo dito Sir Michael about the attributes of God. And one of the attributes ay actually naririnig niyo po ito sa ating mahal na pastor. But isa po ito sa mga pag-aaralan natin. We will go in, not in full details, ano po, but some of the details about this attribute of God. At na kung matatandaan niyo po sa binasa natin kanina in Revelation chapter 19, ano po, ang sabi po dyan, balik po tayo sa bandang dulo po ng verse number 6. Sabi po ng Bible, for the Lord God omnipotent reigneth. Alam niyo po, ito pong isa sa mga attributes ng Diyos na dapat po nating malaman. This morning, ang pag-uusapan po natin is about the attributes of God as the omnipotent God. God is omnipotent. Ano po bang ibig sabihin ng salitang omnipotent? Ang salita pong omnipotent ay napakasimple po, may napakasimpleng ibig sabihin, which means all-powerful. Ano po? Tandaan po natin that God is omnipotent, meaning to say that God is all-powerful. At alam niyo po, pag pinag-usapan po natin ang isa po sa magbibigay ng isang strong statement para po para sumuporta doon sa sinasabi ko po sa inyo na ibig sabihin ng omnipotent, which is all powerful. Ang ibig pong sabihin niya, this means that it simply means that God can do anything and will not contradict His own nature. That's how powerful He is. Okay? God can do anything and will not contradict His own nature. Kaya nga po, it's like, for example, ang illustration po is that God can create a rock, or God will not create a rock and that He couldn't lift. Sabihin po, hindi po gagawa o hindi po kailanman makakagawa ang Diyos na isang bato na hindi niya kayang buhatin. Kaya pag sinabi po nating all-powerful, as in all-powerful. Kaya nga kanina, kung tandaan niyo po, binasa po natin in Genesis chapter 18. Okay? In Genesis chapter 18, Genesis chapter 18 verse number 14. Kaya po natin binasa yung talata na yung patungkol po kay Sarah, it's because I want you to see, just for the sake of an illustration in the Bible, na yung sinabi po doon sa umpisa, is anything too hard for the Lord? There's nothing hard for the Lord. It's because our God is an omnipotent God. Yan po ang tatandaan nyo. Kaya nga po doon po sa talatang binasa po natin, sa talatang binasa po natin, ay makikita nyo po doon sa Genesis 18:14 na si Sarah is stricken in age, pero sinabihan pa rin siya ng Panginoon na siya ay magkakaanak. Which is, sa panahon po natin ngayon, it's very impossible. It is very impossible na isang senior citizen ay magkaroon pa ng anak. Di po ba? Siguro naman po yung mga nandito sa side na ito ay wala naman po sa inyong nagdadalang tao sa panahon na ito. Mahirap naman po kung biglang may magpa-emergency sa atin dito at may sabing magle-labor para matakbo si Ma'am Eugene na nanggagaling sa side na ito. Ano po? It may be funny to us sa mga pagkakataon po na ito ngayon, pero alam niyo po, sa Panginoon, kaya niyang gawin yun. Kaya kung gusto niyo po, tingnan niyo po, panalangin niyo po. Pag-pray niyo. Pero, like I said, kung nangyari po ito kay Sarah, meaning to say, God can just, it simply means that God can do anything. It's because He is all-powerful. Alam niyo po, in the Bible, what I'm going to do right now is I'm going to give you proofs in the Bible na kung gaano ka-all-powerful ang ating Panginoon. And by the way, pag sinabi ko po sa inyo, para po sa aming mga bisita na nandito na po, yung pagiging all-powerful ng Diyos na pinapakita po namin sa salita ng Diyos, kaya po namin ipinapakita yan sa salita ng Diyos, sa kadahilanan po na wala po iba kami ditong ginagamit
na basihan ng aming pananampalataya at ng aming tinuturo at ng aming paniniwala maliban lang sa salita ng Diyos. And tayo po ng mga taga dito, we really have to be excited sa bagay po na ito. Kasi kung kayo po ay may dali-dalang Bible, dapat magagamit po ninyo para patunayan kung sino yung Diyos po ninyo. Amen. Amen. If you can follow the passages na akin pong ibibigay, maybe you can write this down. There's a lot of areas, like I said, there's a lot of areas that the Bible can show us how omnipotent our God is. Tuloy-tuloy po tayo. The first area kung saan po makikita natin ang omnipotency ng Diyos o ang pagiging makapangyarihang lubos ng Panginoon. Ano po? Makikita po natin yan over nature. Over nature. Kaya nga po in Genesis, kung pupunta po tayo sa creation account, open your Bibles in the book of Genesis. In Genesis chapter 1 verse number 4, isa po sa ebidensya ng pagiging makapangyarihan ng Diyos over nature is that God can separate light from darkness. God separates light from darkness. And God saw the light that it was good, and God divided the light from darkness. God divided the light from darkness. Gusto ko po sabihin sa inyo, bagamat this is a very common thing, and you may see this simple, pero nais ko pong sabihin sa inyo kung bakit tayo may umaga at kung bakit meron tayong gabi, yan po ay gawa ng ating Diyos. Hindi po yan pwedeng ipaliwanag na kung ano man dahilan o ano man pwedeng ibigay na reason ng science, but pwede nating sabihin yan na yan ay sa kadahilan na merong Diyos. Na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, minsan, nakakalungkot po, minsan even the simplest thing around us ay hindi po natin na-appreciate na kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Let me give you an illustration. Mamaya na lang po, dadaanan po natin yan. Tuloy-tuloy po tayo. It's because meron po tayong oras na sinusunod. God separates light from darkness. Another showmanship, or it's not really showmanship. Sinasabi ko lang po showmanship para may papakita sa atin ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan sa lahat. Kung mapapansin niyo po on how God separates waters by the firmament. Kung kayo po ay nag-aaral in Genesis chapter 1 verse 7, sabi ng Bible, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Nakikita niyo naman po siguro yung mga ulap, mga kapatid. Amen. Nakikita niyo naman po siguro yung nagpapakulimlim sa atin ngayon. Amen. Siguro naman alam nyo rin na may tubig yan. Amen. Baka naman iba po sa inyo nangangarap pa rin mahawakan ng ulap. Baka mahirap-hirap po yan. Medyo karamihan po na nagsasalita niyan. Naka-drugs. Alam mo? So, yan. It's just an evidence. Next is in Genesis chapter 1 verse number 10, God separates seas from dry land. Genesis chapter 1 verse 10, and God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. Siya lang, kalahin niyo po, ito, madalas na ginagamit po ito eh. Kaya madalas na ginagamit po ito na illustration ng mga nagsasalitang preachers kung gaano kadakila ang Diyos. Kung mapapansin niyo po ay bagamat mayroong tsunami nangyayari, pero kung napapansin niyo po, bumabalik po siya kung saan siya dapat. Amen. Siguro naman po na nababalitaan niyo yan. Wala naman pong nananatili na. See? Yan lang po ay isa sa pagpapakita. Minsan tuwan-tuwa tayo sa dagat, isa po yan sa pagpapahayag kung gaano kadakila ang Diyos. Have you ever tried? Marami po actually measures. God can measure oceans in His hands. God can measure oceans in His hands. Isaiah chapter 40 verse number 12. Kung makakasunod po kayo, you can open it with me. Isaiah chapter 40 verse number 12. Sabi po ng Bible in Isaiah chapter 40. Are you there? Sa mga nakakasunod, pero kung sa hindi, you can just write it down. Isaiah 40 verse 12. Who hath measured the waters
in the hollow of his hand, and meted out heaven with a span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in balance. See? Kung makikita nyo po dyan, sabi dyan, who hath measured the waters in the hollow of his hand. God can measure the water, the oceans in his hands. He can weigh mountains in his scale. And in Isaiah chapter 40, verse number 15, God looks islands as drop of dirt. Kung sa atin po, minsan madalas hinahangaan po natin, Kung sa atin po ay madalas hinahangaan po natin ang kagandahan ng mga isla, pero alam niyo po sa mata ng Diyos, isa lang yung dirt. Isaiah chapter 40 verse number 15. Sabi po ng Bible, behold, the nations are as a drop of a bucket. Kalahin niyo po yan, no? Are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taken up the isles as a very little thing. See, kitang-kita niyo po yan. Pero tayo, mangha-mangha na po tayo. Yan po yung pagiging omnipotent ng Diyos pagdating po sa nature. The next area kung saan po natin makikita ang kanyang omnipotency is pagdating po sa tao. Over men. Pagdating po sa atin. Alam niyo po kasi during the Old Testament times, the highest authority over all people is no other than the king. Wala na pong tataas pa sa king. Pero po, there's an account in the Bible in Daniel chapter 40, verse number 30 down to verse number 32. Daniel chapter 4, verse number 30 down to verse number 32. Sabi po ng Bible, the king spake and said, is not this great Babylon that I have built for the house of kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? Nagyabang po dito yung hari po, si King Nebuchadnezzar. Daniel chapter 4, verse number 30. And verse number 31 na po ako. While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. Akalain niyo po, in the Old Testament, ang totoo po niyan, ito po ay hindi pagmamaliit sa ating bansa. Pero kumpara po sa bansang ito na sinasabi po ng Biblia, our country is nothing. And like I said, in the Old Testament times, the king is the highest authority over all men. At during this time, nakikita niyo po na, sabi ko nga po sa inyo, ay nagmalaki na po si King Nebuchadnezzar sa kanyang kaharian. Pero kita niyo po, sabi po sa verse number 31, while the word was in the king's mouth, habang nadudun pa lang sa kanya pa lang yung kanyang salita, o habang siya ay nagsalita, sabi po ng Biblia, there fell a voice from heaven. Nagsalita na po agad ang Diyos at nagsabi ang Diyos sa kanya that the kingdom is departed from him. And in verse number 32, maliwanag po sinabi dyan, until thou know that the Most High, it's pertaining to God, it's talking about God, the Most High ruleth in the kingdom of men. Kaya sa Diyos po, walang hari-hari. Sa Diyos, walang presidente. Kung may tinitingala tayong presidente at may tinitingala tayong may mga tinitingalang hari o sino mang ruler over the kingdom of men, over dito sa ating sa mundo sa panahon ngayon, sa mundo ng tao, meron pa rin po tayong dapat tingalain sa lahat na kayang magpakilala in any kind of ways na gugustuhin niya, kayang magpakilala ng Diyos na siyang pinakamataas sa lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat.
See? Marami pong pwedeng gawin na pagprotekta kung sino mang namumuno sa mga bansa natin ngayon, but it is still God who can control everything. He is the omnipotent God. He is the omnipotent God. Alam mo, gustuhin ng Diyos na mangyari sa bansa natin, kahit sino magaling na presidente o kahit sinong nagsasabi ng pagbabago pagdating sa ating bansa, hindi po mangyayari yan as long as God did that. Kaya nga lagi ko po kung matatandaan po ninyo, one of my preachings na akin pong ibinahagi po sa inyo, i-share sa inyo, whether, I'm not against the president, ano po, please don't misinterpret me with this. Pero what I'm trying to tell you, brethren, is kahit ano pong sabihin ng ating presidente ngayon na para siya sa pagbabago, as long as hindi involve ang Diyos sa sinasabi niyang pagbabago, nothing will change. Nothing will change. Gusto ko pong sabihin sa inyo, only God can change people kung paano niya gustong baguhin ito. But as long as God is not involved, nothing will change. Nothing will change. Yan po tatandaan nyo. And it's because ang makakapagbago lang sa tao ay yung lumikha sa tao. At kaya ang Diyos ang pinamakapangyarihan sa mundong ibabaw na ito. It's because God created this world and God created mankind. See? If God created mankind, therefore, sino pang tataas sa Diyos? Amen. See? Now, the next is that kung makapangyarihan po ang Diyos, God is omnipotent over men, then umangat po tayo ng konti. We are made a little lower than the angels, pero sabi po ng Biblia, God is also omnipotent over the angels. In Psalms 103 verse number 20, makikita po natin dyan ang omnipotency ng Diyos pagdating po sa kanyang mga angels. Psalms 103 verse number 20. Sabi po ng Bible, verse number 19, the Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye His angels that excel in His strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. Now, if you're going to study about the angels, sa Bible school po, pinag-aaralan po ang doctrine of the angels. If you're going to study lessons about the angels, makikita, mag-aaralan po that we are created, tayo pong tao, we are created a little lower than the angels. Ibig sabihin po, mas mataas po sa atin ang mga angels. It's because angels are messengers of God. Pero even though they are messengers of God, ipinakita pa rin po sa atin dito sa Biblia kung ano po ang kanilang trabaho. They are just doing the commandments of God, and they are also hearkening unto the voice of the Lord. Ibig po sabihin, He is also omnipotent over His angels. Now, kung matatandaan niyo po, si Satan na tinatawag po natin ngayon, originally, he is Lucifer. And Lucifer is an angel of God. Na nakita ng Diyos ng pride sa kanyang puso, and in the book of in the Bible, makikita po natin na marami po siyang sinabi that he would like to be with the Most High. Meron tayong tinatawag na 5 I wills ni Satan. May mga I wills po na binanggit si Satan na gusto niyang maging kaparehas pumantay sa ating Diyos. Pero since God is still all-powerful over the angels, hindi niya po pinahintulutan yun, kaya po itinapon niya si Lucifer dito po sa earth. Nung tinapon niya po, ikinast out niya si Lucifer, when he cast Lucifer, ay may mga sumama rin po kay Lucifer na angels. Kaya nga may tinatawag tayong mga fallen angels. Iyon po ay pagpapahayag lamang na hindi, kahit bagamat sila ay angels, hindi at wala pa rin silang karapatan na bumantay sa Diyos. God is still the all-powerful. Next, kung siya ay makapangyarihan over the angels, then the fourth one is that God is all-powerful over Satan. Now, alam po natin na si Satan is our well-known enemy sa panahon po natin ngayon. Amen. Ang kaaway niyo po ay hindi yung katabi po ninyo. Amen. Hindi po yung ka-churchmate ninyo ang kaaway ninyo. Ang kaaway po natin ay yung diablo. Pero bagamat pagdating po dito sa mundong ibabaw, ay nakakaroon po siya ng kapangyarihan po over us, but God that is in us ay mas makapangyarihan po kay Satan.
Isa po sa pagpapatunay, marami po actually passages in the Bible kung paano po natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos over Satan. Pero one of the passages na gusto ko pong ibigay sa inyo regarding God being omnipotent over Satan is that in the book of Job, makikita po natin that during the testing of Job, si Satanas mismo ay humihingi pa ng permiso sa ating pong Panginoon. Job chapter 1 verse 12, please. Job chapter 1 verse number 12. Are you still following? Amen. Hindi pa po ba kayo nantok sa mga aircon? Pinabawasan pa naman ni pastor yan. Sabihin, mas malamig po yan ngayon. Tapos maulap pa. Mamaya, lalakas pa yung ulan. Tulog. Job chapter 1 verse 12. Nandiyan na po kayo, amen? And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. All upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Chapter 2, verse number 6. Chapter 2, verse number 6. Sabi po dyan, oh no, I'm sorry. Actually, kung ba masahin niyo po from verse number 1, and verse number 4 of chapter 2, sabi po dyan, and Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life, but put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. So kung makikita niyo po dyan, lahat ng gustong, even in Job chapter 1, verse number 12, na binasa po natin kanina, yan po ay nagpapahayag ang Diablo po ay lumalapit pa sa Panginoon this time, yung testing po, pagsusubok niya kay Job bilang isang anak ng Diyos at pagpapatunay ng kanyang katapatan sa Panginoon. Nakikita niyo po dito sa binasa po natin na kinakausap pa, nagpapaalam pa mismo. Ipinapaalam pa mismo ni Satan sa Panginoon yung pwedeng maaaring gawin niya kay Job para lang maipakita sa Diyos na hindi ganun katapat sa kanya si Job. See? So, ibig po sabihin, sa ating pong binasa, makikita niyo po dito that even Satan himself is recognizing God as the all-powerful one. Magpapaalam ba siya sa Diyos kung hindi niya i-recognize yun? See? Naintindihan niyo po? See? Ganyan po yan. Alam niyo po, minsan, nakakatawa lang po, no? Nakakatawa lang, pero minsan, pagdating sa mga bagay-bagay na mangyayari po sa ating buhay, may mga bagay tayong nais paintulutan sa ating buhay na hindi natin kinukonsulta ang Diyos. Pero alam niyo po, gusto ko lang po ipaalala sa inyo that Satan himself ay kumakausap muna sa Diyos when it comes to testing. If he wants to test us o subukan tayo sa mundong ito, meron pa silang conversation ng Diyos. At if you want a proof, ito pong binasa natin, read the book of Job. Read the book of Job. Siguro naman po ay wala pang nakaranas sa atin dito. Prayerfully. Wala pang nakaranas sa atin dito ng naranasan ni Job. Amen. See? He really lost everything. He really lost everything. But still, napatunayan niya ang katapatan niya sa Diyos. So, in this case, makikita po natin that God is still omnipotent over Satan. Then the last one, God is omnipotent over death. Ito po ang pinakamaganda sa lahat. God is omnipotent over death. One of the things na kinakatakutan ng tao ngayon ay yung kamatayan. Na samantalang when we talk about life, life in this world or death in this world, if they're going to interpret death in this world, it is the cessation of life. It is the end of life. Kaya pag binanggit mo ang death sa mga tao ngayon, it seems like it is the end of everything. It is the end of everything. But praise God, sa ating nakakakilala sa Diyos, death is not the end of everything. But death is the entrance of heaven. Amen.
Ganyan po. Kaya nga kung ang Diyos ay makapangyarihan over death, it means na tayo bilang isang mga anak ng Diyos, there's nothing for us to worry about death. Bakit? It's because our God who is with us or who is in us is the most powerful and all-powerful, and He is an omnipotent God over death. See? Alam niyo po, may maraming maling pagkaunawa ang tao pagdating po sa kamatayan. But even in let's read 1 Corinthians chapter 15, verse number 54. Maganda po itong passage po na ito. 1 Corinthians chapter 15, verse number 54, down to verse number 57. 1 Corinthians 15, verse 54. Are you there? Amen. Nandiyan na po ba kayo lahat? Amen? I hope you're still following. So when this corruptible pertaining to our body shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in what? Death is swallowed up in victory. In verse 55, sabi po ng Bible, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. See? Makikita niyo po dyan, even us, death has no power over us. Amen. Kaya nga po tayo na bilang isang anak ng Diyos, dapat po nating pasalamatan na tayo po ay may Kristo sa ating puso. We have the victory over death when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. See, this is one of the things na dapat po nating ipagpasalamat ng lubos sa Diyos. Akalain mo, kung tutusin po wala na po tayong alalahanin pa See, kung naunawaan niyo po yung pagiging omnipotent ng Diyos over death, there's nothing for us to worry. Amen. Kaya nga po, kung naalala niyo yung preaching ni Pastor dito that worrying is sin, because ano pa ang aalalahanin mo? Ultimong kamatayan nga, walang kapangyarihan sa atin. Are you listening? Amen. See? Ano pa ang pinakamabigat pa sa kamatayan? As far as this world interprets death, ano pa kayang bibigat sa kamatayan? Palagay niyo po. Meron pa bang bibigat sa kamatayan? See? Kaya maraming tao ngayon, natatakot silang mamatay sa kadahilanan ng marami silang tinatawag na pinaghirapan at pinag-ipunan para sa mundong ito. Para kanilang matamasa sa mundong ito. But what they didn't know is that when their life here ends, at wala silang Panginoon, at wala silang Diyos na meron po tayo, they don't have the omnipotent God that we have, death has still power over them. See? Pero tayo po, the people of God, who already have God in their lives, by accepting the Lord Jesus Christ, maliwanag po sa verse number 57, our victory is through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po sabi dyan, thanks be to God, which giveth us the victory. Amen. I don't know about you mga kapatid, pero siguro naman po ay sabi ko nga, para sa akin, wala ka nang aalalahanin pa. If God calls you home, then He'll call you home. And there's nothing to worry about kasi pag-uwi natin sa langit, like I said, for us, death is not the end. It is the entrance of life. Kaya nga po, pag umuwi tayo sa langit, pag tayo po ay namatay, yun po ang daan natin patungo sa langit. At pag umuwi tayo sa langit, mas maayos pa yung buhay natin doon kaysa sa buhay natin dito. So there's nothing to worry about. Amen? See? Bagamat tayo po ay nalulungkot pag kami nangyayaring, may namamatay, mga ganyang bagay. Pero, the truth is, deep within us, alam natin na may saya. Alam natin na may saya. Bakit? Balang araw kung sino man yung kamag-anak natin na nawala na sa piling natin, pero alam natin na kasama ng Diyos, balang araw sama-sama tayo.
It's because death has no power over us, and it's because our God is omnipotent, kaya meron tayong victory over death. Now actually, this says it all. Para po sa akin, as far as the omnipotency of God is concerned, pagdating po sa buhay natin ngayon, His omnipotency regarding our nature, ano po, or regarding our nature, dito po, I'm not talking about our nature as a man, but as far as the world is concerned, makikita po natin yung ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko nga gaano kaya kadalas nating ipinapasalamatan? Ngayon, napag-usapan po natin yung victory natin over death. Gaano po kaya kadalas nating pinapasalamatan sa Diyos? Yung pinakasimpleng bagay na pinakamadalas nating natatanggap na pagpapala sa Diyos. Alam niyo po kung ano yung madalas nating natatanggap? Sabihin, palagian nating natatanggap. Alam niyo po kung ano yun? Yung pagdilat ng mata natin kanina umaga. See? I don't know kung mabigat sa inyo ang dating ng pagdilat ninyo kanina umaga. Alam ko mabigat ang pagdilat ninyo kanina umaga. Kasi malamig Pero what I'm trying to say, brethren, is the life that you have right now. The life that we have on our everyday lives. Isa po yun po ay pagpapala mula sa Diyos. Gaano kaya natin kadalas pasalamatan ng Diyos sa isang araw pagdating sa ating buhay? Pagdating sa ating buhay. Again, brethren, God is omnipotent. He is all-powerful. He controls everything. Kaya nga when we say that a person has a power, or like for example, our president, he is our president. That is why he has a power on our country. Meron siyang kapangyarihan, he has the authority, he has the control on our country. Bakit po? He's the president. Pero may tataas pa sa kanya. Sino yun? Yung Diyos natin. Amen. I do believe na, alam niyo po, like I said, napaka-importante na makilala natin ang lubos ng Diyos. See? Alam niyo po ang pinakamaganda, every time you are praying and you are asking God for something before I end this lesson, alam niyo po, I am praying to God sa bagay po na ito. Pinapanalangin ko sa Diyos. There are times or instances in our life, or in my life, na talagang hiningi ko sa Diyos ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. And brethren, bagamat naniniwala ko na meron pa siyang pwedeng kapamaraanan, mas higit pa na kapamaraanan na ipakita sa akin ang kanyang kapangyarihan. Pero sa mga nakikita kong pagpapakita niya ng kanyang kapangyarihan sa buhay ko, sa buhay namin, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos ay kitang-kita ko talaga. Gusto niyo pa pong maging malapit sa Diyos? Gusto niyo pa pong lalong kumapit sa Diyos at mapamahal sa Diyos? Every time you pray, you ask God to show you His greatness and His power. Subukan niyo po yan. I guarantee you, ibang karanasan and iba yung mararamdaman mong papasasalamat at pagkapit sa Panginoon once na pinatunayan sa inyo ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan sa buhay po natin. Amen. Remember, tayong mga anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang sariling Panginoon tagapagligtas, meron na tayong relasyon sa Diyos. We have the omnipotent God. There is nothing to worry about. So if there's nothing to worry about, all we have to do this morning is to smile and praise God. Amen. Let's all stand up, please. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, for the time that you've given to us. Thank you once again, O God, for showing us your attribute and for showing us your greatness, O God. Indeed, there has been many times, oh God, that we're unable to thank you for what you are doing, for what you have done in our lives, and what you are doing in our lives, oh God. But I'm asking you once again, Father God, to please, even this morning on our service, please show us your power, show us your greatness, show us your omnipotency, oh God. Thank you for being our God. All these things, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. Remain standing, please. Amen. Once again, let's get our hymnals. And please open it to page 153. Glory to His name. Page 153.